At dahil manipis pa naman ang gilid niya, ang una nating gagawin ay guideline muna. Pero kung makapal ang buhok ni client, ang una nating gagawin ay number 2 guard bago natin gagawa ng guideline. At linisin lang natin ng maigi yung ginawa nating guideline sa ilalim para hindi na tayo bumalik. At dahil malinis na, birahin na natin ang shaver. Mas maganda na isi-shaver mo agad kapag ganyan pa lang para matatansya mo yung blending na ginagawa mo from shaver to trimmer. Sa pamamagitan nun, maayos yung pagkaka-blending, pantay at hindi susobra sa taas. Linisin lang din natin ng maigi para hindi na tayo bumalik. At susunod ay i-open natin at birahin natin ang guideline na lahat lang pa-flick out at least 1 inch ang gap simula sa naunang guideline. At matapos yan, i-close natin at birahin na natin ang ilalim. I-divide mo sa tatlo ang ginawa mo kaninang 1 inch na gap simula sa guideline ng open at paglaruan mo na yung lever from 0 to halfway. Huwag mo nang ipapaabot sa dulo dahil mabiblend na yan ng halfway. From lever close pa open ng pa open. At dahil hindi na natin makita yung blending, i-clipper over comb na natin para mas malinaw. After nyan, gumamit tayo ng 1.5 na guard. Puro lang dapat pa-flick out hanggang sa ito ay maging malinis na. Paulit-ulit kong dinadaanan kahit matalim ang clipper dahil dapat sa blending ay same color siya. Ngayon ay gamitan na natin na number 1 guard. At ganun pa din, dapat walang mga dark spots. Dapat same color din yung ilalim niya na lalabas at padark ng padark sa taas. Kaya kailangan natin paulit-ulit din para matansya natin siya. May mga part na kailangan nating hukayin katulad ng sa may likod na part ng tenga ni bro. Gamitan na natin ng 0.5 na guard. At unahin na nga natin yung dark spot dun sa may likod ng tenga niya. Kasi dun tayo mahihirapan. At i-blend na natin din yung ibang parts habang pinaglalaroan natin yung lever. Bale, ito na yung final guard na gagamitin natin para i-blend yung ilalim. At paglaruan din natin ang lever para sa mas magandang blending. At yun na, may detail fade ka na. After nun, i-trimmer na natin para gumanda na yung sikap. At isa din yan sa nakaka-attract sa fade kapag maganda yung pagkaka-curve nyo ng sikap. Okay lang kahit dahan-dahan or matagal, basta ang importante maganda yung magiging resulta ng sikap na gagawin natin. At kung makikita nyo, iba yung background yan kasi tinapat ko yan sa may ilaw na part para maganda rin siya tingnan. At iikutan natin siya. Hindi ko na pala pinakita yung pag-fade ko sa kabila dahil pareho lang din naman ng procedure ang gagawin nyo. So yun lang, ganun lang ka-basic mag-fade. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!